tinatanong nga sa akin, no? Ilang beses lagi yan tinatanong, sir, retired ka na. Sabi ko nga, 68 years old ka na. And yet, dito ka. Oo nga, yun ang irony, no? Nung kabataan ko, hindi naman ako sumasali sa mga ganito. Pero kung kailan ako retired, at dapat ay nandoon na sa tumba-tumba, nagre-relax, nagkakape, eh bakit nandito kami sa kalsada, nandito kami ngayon sa Club Filipino na isang historical place na kung saan dito maraming nangyari dito. Yung 1986 EDSA Revolution, maraming pag-meeting dito. So, bakit nga ba? Dahil ayaw namin, nabanggit kanina ni Captain Ray Valeros, na isang beses lang tayo mabubuhay sa mundong ito. And wala na ulit, no? So, hindi namin maatin na pag nawala kami dito sa mundong ito, yung mamanahin ng aming mga anak, ng aming mga apo at mga apo ng ating mga ay wala nang Pilipinas. Kasi sa kasalukuyan ang nangyayari ay talagang hindi na matanggap ng kahit sinong Pilipino, except yung mga natatakalan ng mga maleta, yung mga binibenta ang kanilang prinsipyo. Maganda nga at eto may mga nagkaso na sa 18 at saka sa iba pa na nagsasalita. Bakit maganda? Dahil eto na lang ang paraan para mailabas yung mga ebidensya. Matuwa po tayo. Nag-file na si former Senator Trillanes. Maganda. Sa comment ko nga doon, maganda yan. Nag-file na rin si Secretary Ed Año. Actually, si Secretary Ed Año. Mista ko yan sa Academy. Talaga namang mahusay na yan, officer. Ang comment ko lang doon, maganda at nag-file dahil doon malalaman natin ang katotohanan. Kasi pagdating sa korte, lalabas po kung sino nag-deliver, meron pa yan mga video, hindi lang po picture yan. Maraming ebidensya na ilalabas yung 18 sundalo na yan. Kaya discharge man sila honorably or dishonorably o nag-retire ng maayos. Ang mahalaga yung katotohanan. Yung iba nga dyan, nagsasabi na imbestigahan hinahanapan ng butas. Gumagamit pa ng statistics, ng mathematics, na imposible raw. Dahil ilang delivery raw yan, kung 800 billion. Hindi naman sinasabi ng mga Marines na yon, ang total ng dineliver nila ay 805 billion. Hindi naman. Ang sinasabi nila, ang pinapatotohanan nila, ay yung mga dineliver nila kung ilang maleta. So yun po ang pinapatotohanan nila kung ilan yun. So para malaman ang katotohanan, tama po yan. Sa kaso, lalabas. Sa hustisya o sa korte, lalabas po yan. Kaya po ang hiling po namin sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga 18 kasundaluhan at iba pa, sa ating mga retired, sa ating mga aktibo, sa ating mga iba't ibang sektor, yung mga vloggers na nandito, yung sa mga mainstream media, ilabas lang po natin ang katotohanan. Yun po ang mahalaga. Sabi nila, the truth will set us free. No? So, panghuli, nabasa ko kahapon o napakinggan ko kahapon, etong si spokeswoman Colonel Padilla, minamaliit yung ating manifesto. Yung mga ilang daan, sa ngayon nasa mga 500 plus pa lang naman. No? At parami pa yan ang parami. Marami nagte-text. No? Sir, isama mo kami dyan. In fact, yung dati kong brigade commander, si Deputy Brigade Commander, si General Johnny Macanas. Napanood ko ulit yung Johnny, thank you sa pagsuporta, no? Na-i-vlog mo nga. Marami siyang mga pangalan na binanggit, no?
So napakagaling na officer yan. Talagang kinasuhan din yan pero hindi nag-materialize yung kaso sa kanya. Dahil nagsasabi po siya ng totoo. So importante po yun. Balik ko lang yung sinabi ni Colonel Padilla. Minamaliit yung manifesto. Pinagyabang niya yung AGPO. No? Ang AGPO raw, libo-libo ang miyembro. Hindi po lahat automatic nagiging miyembro ng AGPO. Ako, hindi po ako member. General po ako pero hindi ako member ng AGPO. Kasi may babayaran ka pa doon, 10,000 pesos. Pero ang hamon ko sa kanya, sabi ko, yung pumirma sa AGPO, mga opisyal yan ng AGPO. Pero subukin mong papirmahin yung membro niyan, yung libo-libong member ng AGPO na sumusuporta sila sa administrasyong ito na alam na kurap. Ewan ko kung may pipirma dyan. Yun lang, mag-isip tayo sa katotohanan. Maraming po salamat. Maraming salamat, General Caloy Kita, sir. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating magiting na general at abogado, Attorney Virgil Garcia, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miyembro po ako ng AGPO. Pero kami po sa AGPO, nakapagsalita lang po ng konti. Marami pong exchanges ng ideas doon eh. Alam niyo na, mga retiradong general lang doon. So lahat ng ideas nilalabas for academic discussion. Walang mali, walang tama, basta sabihin mo yung iyong opinion and then but you know there is a point where where they take a common stand. Ayaw po niya ng corruption. Yun lang po about AGPO na ni General Kita. Wala po akong prepared na speech this morning. Gusto ko lamang pong i-focus yung ating atensyon. Ano po? Kasi alam po ninyo, nung nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo de Manila, iba yung pinag-aralan namin sa nangyayari ngayon. Yung araw sa aming alam nyo na, hindi ko na papangalanan. Pagka ikaw ay tumayo, arestado ka, hindi ka pwedeng magsalita. Pagka ikaw ay naglahad ng katotohanan, hahabulin ka, sisiraan ka sa media, i-discredit ka. Alam po ninyo, kahit batang musmus, pagka yan ay naka-witness ng isang bagay at yung kanyang na-witness ay kaya niyang ilahad sa korte, sa hukuman, yung pong batang musmus na yon ay credible witness. Hindi po siya madi-disqualify dahil lamang sa siya ay batang musmus. Let us take it to the extreme. I take this against advisement. Sabi sa akin, General, maging gender conscious ka. Pero I'm not being sexist, I'm not being ano. Ang sabi ko po kasi, na isang example ko, pagka dinidiscredit mo yung mga witnesses, katulad nitong ating mga 18, sabihin na natin 20 yan, sama na natin si Colonel Grijaldo ng Police. 21 po yan. Pag dinidiscredit nila, kesyo, yung kay Gutesa, hindi raw tama ang pagnotaryo. Ano ngayon? Okay? Ito daw, 18, nag-awol, na-dismiss, dishonorable discharge. Ano ngayon? Yun namang pagkaka-dishonorable discharge, may kwento yan. At hindi lahat ng dishonorable discharge, dishonorable. Situational, you have to get into the bottom of it. But that, again, is not the issue. Merong dishonorable kasi naawol eh. Bakit naawol? Hindi po ako nakabalik agad pagkatapos ng aking leave dahil may sakit pa po ang nanay ko. Pagkatapos po nung bumalik ang nanay ko, dinala ko yung anak ko sa ospital at kailangan ko rin pong bantayan. Di lagpas na yung time mo para ikaw ay mag-report.
5 days, 7 days, awol ka na. Hindi mo na naasikaso kasi meron ka pang mga ibang problema, dishonorable ka na. Kasalanan ba niya yun? Yung ba derogatory, yung ba hindi, yung ba incriminating, hindi. Kaya sinasabi natin, focus on the issue. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon yung pananagutan. May mga tao pong pinangalanan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat humahabol sa mga pinangalanang matataas na opisyal ay hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. Bakit itong 18 kung saan-saan tumatakbo, yung naharap sa media, kahapon, pumarap sa inyo para madinig ng bayan ang kanilang sasabihin. Natapos ba? Hindi. Kasi na-compromise yung lugar. Kahapon, meron kaming gagawing taping para madinig ninyo yung sasabihin nila ng detalyado. Tumakbo kami 3 lugar 3 beses kami nagpalit ng venue because nako-compromise yung aming lugar. Hindi na pwede, may andyan na sila, ganyan. Takbo na naman kami, lipat kami ng venue. Hanggang sa hindi natuloy. Pero ang sa amin lamang gustong gawin, wala kaming gustong siraan. Wala kaming gustong papangitin sa paningin ng kahit sino man. Ang intention lamang po namin ay papanagutin ang mga dapat managot dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang UPI po, ang United People's Initiative, isa lamang po ang pinapanigan ng UPI Movement Inc. Yan po ang pangalan namin, UPI Movement Inc. Ang saligang batas. Sinisiguro namin na ang saligang batas ay dapat galangin, dapat sundin, at dapat ipagtanggol. Ngayon po ang ating saligang batas ay masyado nang nagagahasa, masyado nang nayuyurakat, masyado nang nasasalbahe. Hindi na po natin ginagalang, hindi na po ginagalang ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Nakapagtataka po, meron nga pong nagtatanong, hindi ako sila nagtatanong, ay ko, meron ba tayong gobyerno o mafia yung nagpapatakbo ng ating gobyerno? Kasi sila nagtatakipan sila Saan pa po tatakbo ang ating mamamayan para sa katotohanan? Yung maliit na pamilya na namatayan, na hindi niya na madidinig yung boses ng kanyang anak. Tatay, wala na. Nalunod na Hindi niya na mayayakap si kuya, si ate, wala na. Nalunod na. Si tatay hindi na uuwi. Paano yung justisya para sa kanila? Dahil doon sa mga flood control na kung naitayo, hindi sana sila maaaring namatay. Yan po ay pinaglalaban natin. Yan po ang focus. Dapat po si Ombudsman, tawagin niya lahat ng pinangalanan at protektahan niya itong 18, hindi yung 18 ang uusigin niya, hindi yung 18 ang sasabihin niya. Wala kayong kwenta mga sundalo dahil kayo discredited, kayo... si Senator Lacson sinabi merong isa hindi naman mga dishonorable discharge yan. Yung isa reservist. Ngayon? That is not the issue. The issue, ladies and gentlemen, pagka ganyan, magkaisa-isa tayo, usigin natin ang usigin hanggang sa, wala na yatang diya sa kanilang mga anak. I mean, can you face your child in the morning during breakfast? Kung ganyan ang paninindigan mo sa bayan at nadidinig na. Si Saldi kaya nagbago yun, inusig ng anak Hindi niya kaya yung pag-uusig ng anak niya. Natatay, hindi ko alam, ikaw pala ganyan, tagal na kitang iniidolo. I don't know about this, guys. So yun lang po. Mga kasama, huwag po kayong magbabago. Alam po ninyo, isa-isa na lang. Sabi nila, walang bisa yung kanilang statement ng 18 kasi joint affidavit. Okay? Dapat daw, isa-isa. Gusto ni Boying isa-isa para isa-isa kaya niyang bilhin. Okay? Ikaw, pagkaisa ako, akin ang affidavit mo, tapos na, mag-issue ka ng iba, babayaran kita. Tapos ang kwento. Hindi ko sa pinagbibintangan, example lang ito, Example lang ng pwedeng mangyari. Pinapaliwanag ko lamang bakit joint affidavit. Pag joint affidavit, binayaran ko isa doon, kasama pa rin siya. Kahit siya magpabayan. Kasi joint affidavit.
andun pa rin ang pirma niya. Pasinungalingan niya, sagutin niya sa 17. Diba? So mahirap, kaya ginawang joint affidavit para hindi mabili 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon. Ang dami, no? 1 trilyon yung pera nila eh. 1 trilyon yung kailangang panagutan, 1 trilyon yung kailangan sagutin sa taong bayan na dapat sana yung paligid, lalo doon sa amin sa Quezon City, sa District 2, gumanda sana ang paligid, gumanda sana ang buhay ng mga taga roon.